Ang laki nang nawala sa ating sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Sir, alam ho namin sir na taliwas yan sa batas ng Diyos sir. At wala pong kumukontra sa inyo sir na galing yan sa Panginoong Hesus. Pero yung pirang ginamit dyan, galing po sa pribado sir. Mula sa pamilya Leviste, lalong-lalo na dito kay Congressman Leandro Leviste sir. Hindi yan pira ng gobyerno sir. Mahiya naman kayo. Talaga naman. Good afternoon mga boss, welcome back sa panibago nating video na kung saan kumintuhan lang natin yung gumimbal sa publiko ukol dito sa balitang ibinahagi ni Ombudsman Boyeng Rimulya mga boss na kung saan ikinagulat ng taong bayan ang announcement na kakasuhan na itong mag-inang Senator Loren Legarda at ang anak nito na si Congressman Leandro Leviste mga boss. Pati ang inyong lingkod na si Kaakibat ay napatanong din kung bakit nauna pang kasuhan ito laban kay Martin Romualdez mga boss. So halika, panoorin natin ang video. Marami, 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang naman, yung isang kaso ipafile natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Sana mabilawkan ka. At kay Senator Loren Legarda. Leandro Leviste and Senator, sa nanay niya, kay Senator Loren Legarda. For PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso. Mabigat sir? Gaano yan kabigat sir? Mas mabigat pa yan sa kaso kay Romualdez sir? Talaga naman. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sir! Paano nangyari yun sir? Anong klaseng damage na pinagsasabi mo sir? Bumaha ba ng flood control sir mula sa solar ni Leandro Leviste sir? Talaga naman. Yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay Kaluko na yan sir. nagdulot ng damage sa ating republika sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin at para bang basta malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas at ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino. Sir! Gaano ba yung kalaki yung nawala dyan sir kumpara doon sa trillion piso sir na nawala dahil sa pagnanakaw ng mga korap na politiko sir? Anyari sir? Talaga naman. Ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino sa pagkakasalansan ng solar empire ni Leviste na ang nangyari naman ay binenta lang. Hindi naman talaga tumupad sa pagpapakuryente ng ating republika. Kasi kumuha sila ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Sir! Alam ho namin sir na taliwas yan sa batas ng Diyos sir.
At wala pong kumukontra sa inyo, sir, na galing yan sa Panginoong Hesus. Pero yung pirang ginamit dyan, galing po sa pribado, sir. Mula sa pamilya Liviste, lalong-lalo na dito kay Congressman Leandro Liviste, sir. Hindi yan pera ng gobyerno, sir. Mahiya naman kayo. Talaga naman. Ng exclusive exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw ay para sa lahat ng tao. Ang araw ay para sa tao. Ang araw ay para sa lahat ng tao. Sila ngayon parang sila ang nagmamay-ari ng araw, ng power ng araw para to the detriment of to the exclusion of other Filipinos and other investors. Kay Loren, kasama siya, kasi hindi naman makukuha na 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Loren and Representative Leandro? Plunder. Putik, mabigat-bigat to na kaso, mga boss. Plunder. Grabe to si Ombudsman. Kung kumilos para doon sa kalaban sa politika, ang bilis-bilis. Pero dito kay Martin Romualdez, hanggang ngayon tahimik pa rin. Evan Alvarez po, UNTV. Ano pong charges yung PPI po kay Senator Loren and Representative Leandro? Plunder. Tapos sa 3019, 3H, 3I, ano pa? 3E. Conflict of interest is one of them. Ombudsman, good afternoon po. Isa Umali from DZWB. What if sabihin po ni Congressman Leviste na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa... Masusi namin pinag-aralan to kasi... Halata ba, te? Halata bang pinulitika sila, te? Halata ba? Basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yun nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi on stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80-hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff na fit dahil may exclusive na. Siyempre, sir, dadaan ka talaga, sir, kung saan ang galing yung solar, sir. Anyari, sir? Saan ka kukuha ng solar kung hindi ka dadaan sa kanila? Isip-isip rin, sir. Ang itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Isipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Grabe, naloka ako dito sa... naloka ko dito sa pinagsasabi ni Boyeng Rimulya. For the filing of cases po. Diyos ko, Lord. Ombudsman, meron po tayong timeline for the filing of cases po. Thank you. Ito na. Okay. Napirmahan ko na yung information. Ay, yung 4PI, nandito yung information, sorry. Napirmahan ko na yung charge sheet para sa PI. Oo. At, di ba meron tayong mga ghost projects na binitira. Ghost electricity. Pangako nila, magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila, sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa.
Kung meron silang ginawa, kakaunti, kakarampot. Hindi kagaya ng pinangako nila na gagawin nila. Kasi nga, ang ating yung ating energy mix, yung ating energy projections, especially Department of Energy, it relies on projections on how much power we will need as a country. So, ang mix dyan, meron dyan na generated ng thermal plants, natural gas plants, diesel plants, coal plants, kasama solar. Yung solar hindi dumating. So, kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Hindi niyo ba alam, sir, na Meralco yung nagpatakbo ng kuryente dito sa Manila, sir? Anyari? Bakit dinadamay mo yung solar? So, kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, dito sa Manila, ibang usapan naman yung taas ng presyo ng kuryente. Kagaya na sabi ng Pangulo. Pagkamot ako dito Kaya ang taas-taas ng presyo ng kuryente natin, isang dahilan yan. Of course, itong systems loss ay isang dahilan kung ba't pataas ang kuryente natin. Pero itong solar na to, na dapat produce at in-accomplish. Pero Pati pa naman yung system law, sir, idadawit nyo pa sa solar? At in-accomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa, ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na-kuryente lang tayo, ika nga. Sir, Eric from Inquirer po. Just to clarify, yung plunder and graft po, both Legarda po and Leviste? Yes, both. Both. Then, sir, may amount po ba tayo? How much amount yung involved dun po sa mga contract? 10 billion. 10 billion. Thank you po. 10 billion. Pero bukod pa yan sa projected na damage talaga sa atin. Hindi, yung 10 billion, yun lang yung sa contract lang yan no? Pero yung nawala sa atin ay hundreds of billions sa ating mga Pilipino. Yung kay Congressman Leviste, Ombudsman, available po ba yun or? Non-bailable ang plunder. So, Pati yung kay Mr. Garjola, kay Congressman Garjola, non-bailable yun kasi malversation naman. Short lang, kay Kong Cordiola, any circumstances lang sir, short, brief description of the circumstances? Dahil lang sa solar ng mag-ina mga boss, lalong-lalo na dito kay Congressman Leandro Leviste, kakasuhan na ng plunder dito ni Ombudsman. Grabe mga boss. Mapakamot ka sa ulo mga boss. Kahit grade 1. Friday, last week. Magulat dito sa pinagsasabi ni Ombudsman. Talaga naman. Hingin lang namin kayo ng reaction. His camp recently issued a statement, no? Basically on the